Sa video na ito pag-uusapan natin ang isang bagay na maraming tao na lampas 60 ang tahimik na nilalabanan gabi-gabi. Tahimik ang bahay. Patay ang mga ilaw. Tulog na ang lahat. Pero ikaw ay gising. Tinitignan mo ang orasan. 1 oras 43 minuto pagkatapos 2 oras 17 minuto pagkatapos 3 oras 6 minuto Humihiga ka sa isang tabi. Pagkatapos sa kabila. Inaayos mo ang unan. Hinihila mo palapit ang kumot. Ipinipikit mo ang iyong mga mata at hinihiling mong magpahinga ang iyong isip. Pero ayaw nito. At ang pinakamasakit na bahagi. Pagod ka. Napagod ka buong araw. Mabigat ang iyong katawan. Mahapdi ang iyong mga mata. Sinabi mo pa sa sarili mo, ngayong gabi, matutulog ako ng maaga. Pero heto ka gising na gising muli. Kung parang ikaw ito, gusto kong maramdaman mo ito ngayon, hindi ka mahina at hindi ka sira. Pero may nangyayari sa loob ng iyong katawan na walang nagpaliwanag sa iyo. Pagkatapos ng 60, nagbabago ang tulog. Nag-iba ang mga hormone. Nag-adjust ang kemikal ng iyong utak. Mas nagiging sensitibo ang iyong stress response. Mas nagiging magaan ang iyong pantog. Mas nagiging mababaw ang iyong tulog. At unti-unti, nang hindi mo napapansin, gabi-gabi ay nagiging pakikibaka. Maaaring hindi mo pa ito pinag-uusapan. Dahil sinasabi ng iba, normal lang iyan sa edad mo. Pero hayaan mong tanungin kita ng isang bagay. Normal ba na magising kang pagod tuwing umaga? Normal ba na maging irritable dahil halos wala kang tulog? Normal ba na mag-alala na baka matumba ka dahil hilo ka sa 3? Normal ba na makalimot dahil ang iyong utak ay hindi kailanman ganap na nakapagpahinga? Hindi. Ang nangyayari ay hindi lang basta pagtanda. Isa itong pattern. At ang mga pattern ay maaaring maitama. Pero narito ang mas malalim na katotohanan. Kapag hindi ka nakakatulog ng maayos, hindi lang nito naapektuhan ang iyong enerhiya. Naapektuhan nito ang iyong puso. Ang iyong presyon ng dugo. Ang iyong blood sugar. Ang iyong memorya. Pati ang iyong emosyon. Ang mahinang tulog ay nagpapataas ng pamamaga. Pinapataas nito ang stress hormones. Pinapahina nito ang immunity. Pinapalakas nito ang anxiety sa gabi. At ang katahimikan ng 2. Maaari itong maging mabigat. Minsan hindi lang ito tungkol sa tulog. Tungkol ito sa pag-iisip. Pag-iisip tungkol sa nakaraan. Pag-iisip tungkol sa iyong mga anak. Pag-iisip tungkol sa iyong kalusugan. Pag-iisip tungkol sa mga bayarin. Pag-iisip tungkol sa mga bagay na wala kang kontrol. At habang mas dumidilim ang kwarto, mas lumalakas ang mga iniisip. Nakahiga ang iyong katawan. Pero tumatakbo ang iyong isip. Mas karapat-dapat ka kaysa dyan. Nagtrabaho ka ng ilang dekada. Nagpalaki ka ng pamilya. Nagdala ka ng mga responsibilidad. Nalampasan mo ang mga hamon na hindi man lang maisip ng mga mas bata. At ngayon, ang isang bagay na desperadong kailangan ng iyong katawan, ang pahinga, ay parang unti-unting nawawala. Ngayong gabi, babaguhin natin yon. Hindi sa pamamagitan ng komplikadong paggamot. Hindi sa pamamagitan ng mapanganib na sleeping pills. Hindi sa paghuhula. Kundi sa pamamagitan ng tiyak, suportado ng siyensyang mga hakbang na nagre-reset sa iyong katawan bago pa man dumikit ang iyong ulo sa unan. Dahil narito ang isang makapangyarihang natuklasan ng mga eksperto sa pagtulog. Para sa mga taong lampas 60, ang ginagawa mo sa huling 70 minuto bago matulog ang nagtatakda kung makakatulog ka ng malalim o magigising ng paulit-ulit. Hindi ito random. Hindi ito swerte. Ito ay paghahanda. At karamihan sa mga tao ay inihahanda ang kanilang katawan para sa paggising ng hindi nila namamalayan. Pinapasigla nila ang kanilang utak. Pinapataas nila ang kanilang stress hormones. Ginugulo nila ang kanilang blood sugar. Pinipigil nila ang natural na paglabas ng melatonin.
At pagkatapos ay nagtataka sila kung bakit nakatitig sila sa kisam sa 2 Pagkatapos ng video na ito, mauunawaan mo ng eksakto kung ano ang dapat gawin bago matulog upang ang iyong utak ay makaramdam ng seguridad, ang iyong katawan ay makaramdam ng kalmado, at ang iyong mga hormone ay umayon para sa tunay na tulog. Pero kailangan mong manatili kasama ko. Dahil ang pinakamakapangyarihang pagbabago ay isang bagay na halos walang nagsasalita tungkol dito, at maaari nitong baguhin ang iyong mga gabi sa loob ng 2 linggo kung gagawin ng tuloy-tuloy. Kung pagod ka na sa pagpapanggap na ang sirang tulog ay bahagi lang ng pagtanda, makinig kang mabuti. Dahil hindi lang ito tungkol sa tulog. Ito ay tungkol sa paggising na presko. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa iyong puso. Ito ay tungkol sa pagpapanatiling matalas ang iyong memorya. Ito ay tungkol sa pagbawas ng panganib ng pagkahulog. Ito ay tungkol sa muling maramdaman ang pagiging ikaw. At sa kaibuturan, may alam ako. Namimiss mo kung ano ang pakiramdam ng gumising na malinaw ang isip. Namimiss mo ang kalmadong pakiramdam sa umaga kapag ang iyong katawan ay nakapagpahinga. Namimiss mo ang tuloy-tuloy na tulog. Karapat-dapat ka rito muli. At ngayong gabi magsisimula tayo. Diretsuhin na natin ang katotohanan. Pagkatapos ng edad na 60, ang iyong tulog ay hindi nawawala ng basta-basta. Nagbabago ito dahil nagbabago ang iyong biyolohiya. Ang iyong katawan ay hindi na katulad ng katawan mo noong 30 o 40 ka pa. At hindi iyon kahinaan. Iyon ay pisyolohiya. Una, bumababa ang melatonin. Ang melatonin ay ang hormone na nagsasabi sa iyong utak, gabi na. Ligtas ng magpahinga. Noong mas bata ka pa, ang iyong utak ay naglalabas ng malalakas na alon ng melatonin sa gabi. Ang alon na iyon ang nagpapabigat sa iyong mga talukap. Dahan-dahan ka nitong hinihila papasok sa malalim na tulog. Pero pagkatapos ng 60, ipinapakita ng pananaliksik ng mga espesyalista sa pagtulog na maaaring bumaba ng malaki ang produksyon ng melatonin. Humihina ang signal. Ano ang nangyayari ngayon? Maaaring makatulog ka pa rin pero mas mababaw ang tulog. Mas madaling maistorbo. Mas marupok. Maliit na ingay sa labas. Nagigising ka. Bahagyang pagbabago ng temperatura. Nagigising ka. May dumaan na isipin sa iyong isipan. Bigla kang ganap na gising. Ikalawa, nababawasan ang malalim na tulog. Ang malalim na tulog ang yugto kung saan inaayos ng iyong katawan ang mga tisyo, pinapalakas ang immunity, at pinatitibay ang memorya. Ayon sa mga mananaliksik sa pagtulog, ang porsyento ng malalim na tulog ay natural na nababawasan habang tayo ay tumatanda. Ibig sabihin, mas maraming oras ang ginugugol ng iyong utak sa mas mabababaw na yugto ng tulog. At ang mas mababaw na tulog ay nangangahulugan ng mas maraming paggising. Kung napansin mong mas madali kang magising ngayon kaysa dati, hindi iyon imahinasyon. Iyon ay isang estruktural na pagbabago sa arkitektura ng tulog. Ikatlo, nag-iba ang iyong circadian rhythm. Ang iyong internal na orasan ay umuusad ng mas maaga. Ito ang dahilan kung bakit maraming taong lampas 60 ang nakakaramdam ng antok ng mas maaga sa gabi at nagigising ng mas maaga sa umaga. Pero narito ang problema. Hindi umaayon ang modernong pamumuhay sa pagbabagong iyon. Maaaring pilitin mong manatiling gising habang nanonood ng telebisyon. Maaaring mag-scroll ka sa iyong telepono. Maaaring umupo ka sa ilalim ng maliwanag na ilaw. At nalilito ang iyong utak. Gusto na nitong matulog ng 9 pero itinulak mo ito hanggang 11. Kaya imbes na malalim at nakaayon na tulog ang nakukuha mo ay putol-putol at hindi tugmang tulog. Ika-4, mas maagang tumataas ang cortisol. Ang cortisol ang hormone ng pagiging alerto. Dapat itong mababa sa gabi at unti-unting tumataas sa madaling araw. Pero habang tayo ay tumatanda, maaaring magbago ang pattern ng cortisol. Maaari itong tumaas ng masyadong maaga, mga 3 o 4 at bigla kang ganap na gising. Bumubukas ang iyong mga mata.
Bahagyang alerto ang iyong pakiramdam. At kahit subukan mong bumalik sa tulog, pakiramdam ng iyong katawan ay naghahanda na ito para sa umaga. Ang maagang pagtaas ng cortisol na iyon ay isa sa mga nakatagong dahilan kung bakit nagigising ang mga tao bago pa tumunog ang alarm. Kung parang ikaw ito, huminto sandali. Hindi pumapalya ang iyong tulog dahil mahina ka. Nagbabago ito dahil nag-iba ang iyong mga hormone. Pero narito ang nagbibigay lakas na katotohanan. Kapag naunawaan mo ang pagbabagong ito, maaari kang makipagtulungan dito imbes na labanan ito. Maaari mong ayusin ang exposure sa ilaw. Maaari mong ayusin ang oras ng hapunan. Maaari mong pakalmahin ang cortisol bago matulog. Maaari mong protektahan ang melatonin na nagagawa mo pa. Ang tulog pagkatapos ng 60 ay hindi tungkol sa pamimilit. Ito ay tungkol sa pag-aayon. Kung nagsisimula mong makita na ang iyong problema sa tulog ay konektado sa totoong biolohikal na pagbabago, i-type ang FAIA sa mga komento. Ang kamalayan ang unang hakbang tungo sa pagwawasto. At kung ang paliwanag na ito ay tumutulong sa iyo na mas maunawaan ang iyong katawan, bigyan ng thumbs up ang video na ito at mag-subscribe sa Gintong Sustansya para sa mas marami pang gabay na suportado ng siyensya na nagpoprotekta sa iyong kalusugan pagkatapos ng 60. Diretsuhin na natin ang isa sa pinakamalaking nakatagong kaaway ng iyong tulog pagkatapos ng 60. Ilaw. Hindi ingay. Hindi ang iyong kutson. Hindi kahit ang iyong edad. Ilaw. Pagkatapos ng 8 ang iyong utak ay napakasensitibo sa exposure sa ilaw, lalo na sa artipisyal na ilaw. At tulad ng napag-usapan natin kanina, mas mababa na ang iyong melatonin kaysa dati. Ibig sabihin, mas kaunti ang allowance ng iyong katawan para sa pagkakamali. Ang melatonin ay inilalabas sa kadiliman. Na-activate ito ng pagdidilim. Tumataas ito kapag nararamdaman ng iyong utak na tunay nang dumating ang gabi. Pero ano ang ginagawa ng karamihan sa mga tao sa gabi? Binubuksan nila ang maliwanag na puting dim lights. Umupo sila ng malapit sa telebisyon. Nagsuscroll sila sa telepono na naglalabas ng asul na ilaw diretsyo sa kanilang mga mata. Pumapasok sila sa maliwanag na banyo sa 2 At pagkatapos ay nagtataka sila kung bakit hindi tumatagal ang tulog. Pinipigilan ng asul na ilaw ang melatonin. Kahit maliit na dami nito ay maaaring magpahuli o magpababa ng paglabas nito. Kapag nakadetect ang iyong utak ng maliwanag na ilaw, iniisip nitong araw pa rin. Ipinagpapaliban nito ang signal ng pagtulog. Ngayon isipin mo ito, ang iyong katawan ay mas kaunti na ang produksyon ng melatonin dahil sa edad. Pagkatapos ay pipigilan mo pa ang natitira sa pamamagitan ng malakas na artipisyal na ilaw. Ang resulta, mas huli kang makakatulog. Mas mababaw ang iyong tulog. Mas madali kang magising. Mas nahihirapan kang bumalik sa pagtulog. Hindi ito teorya. Ito ay biolohikal na realidad. At narito ang mas mahalagang bagay, pagkatapos ng 60, mas maraming ilaw ang nagkakalat sa loob ng iyong mata. Ibig sabihin, ang glare at liwanag ay may ibang epekto sa iyo kaysa noong mga nakaraang dekada. Kaya ano ang maaari mong gawin, praktikal? Una, padilimin ang iyong kapaligiran pagkatapos ng 8. Hindi bahagya lang. Kapansin-pansin. Lumipat sa warm yellow na bombilya imbes na cool white. Patayin ang mga ilaw sa kisam at gumamit ng side lamps. Bawasan ang liwanag ng iyong telebisyon. I-activate ang night mode sa iyong telepono o mas mabuti pa, itabi na ito. Ikalawa, protektahan ang huling 60, 90 minuto bago matulog. Napakahalaga nito. Ang huling yugto na iyon ang nagtatakda kung gaano karaming melatonin ang ilalabas ng iyong utak. Kung pupunuin mo ang oras na iyon ng stimulation at liwanag, maling mensahe ang ipinapadala mo sa iyong nervous system. Sa halip, gumawa ng wind down zone. Malambot na ilaw. Kalmadong musika. Magaan na pagbabasa. Tahimik na pag-uusap. Iparamdam sa iyong utak ang pagkakaiba ng araw at gabi.
Ikatlo, kung magising ka sa kalagitnaan ng gabi, iwasang bahain ng maliwanag na ilaw ang iyong mga mata. Kung kailangan mong gumamit ng banyo, maglagay ng malambot na nightlight. Panatilihin itong mahina at warm ang kulay. Ang maliwanag na ilaw sa banyo ay maaaring tuluyang makagambala sa produksyon ng melatonin na magpapahirap sa iyo na makatulog muli. Maging tapat ka sa sarili mo. Ilang gabi mo nang sinilip ang iyong telepono sa 2 AM? Ilang beses kang nagbukas ng maliwanag na ilaw at pagkatapos ay nahirapang makabalik sa tulog? Kung nakikita mo ang sarili mo rito, ay type ang via sa mga komento. Dahil ang kamalayan ang nagdudulot ng pagbabago. Hindi ito tungkol sa takot. Ito ay tungkol sa kontrol. Hindi mo makokontrol ang pagtanda. Pero makokontrol mo ang iyong kapaligiran sa ilaw. Kapag iginagalang mo ang kadiliman, tumutugon ang iyong katawan. Nagre-relax ang iyong utak. Umaayon ang iyong mga hormone. Lumalim ang iyong tulog. Ang maliliit na pagbabago sa ilaw ay maaaring magdulot ng malalaking pagbabago sa pahinga. At ngayong gabi, magsisimula ang pagbabagong iyon sa isang bagay na kasing simple at kasing lakas ng pagbawas ng ilaw. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na halos hindi napapansin ng karamihan, kung ano ang kinakain mo bago matulog. Pagkatapos ng 60, hindi na pareho ang iyong metabolismo. Nagbabago ang iyong insulin sensitivity. Bumagal ang iyong digestion. Iba na ang paraan ng pagproseso ng iyong katawan sa asukal kumpara noong mga nakaraang dekada. At direkta itong nakakaapekto sa iyong tulog. Narito ang nangyayari. Kung kakain ka ng mabigat na hapunan sa gabi, lalo na kung mataas sa refined carbohydrates, pritong pagkain, o asukal, mabilis na tataas ang iyong blood sugar. Maglalabas ang iyong katawan ng insulin para kontrolin ito. Pagkatapos, makalipas ang ilang oras, maaaring bumagsak ang iyong blood sugar. Kapag masyadong bumaba ang blood sugar sa kalagitnaan ng gabi, tumutugon ang iyong katawan na parang may panganib. Naglalabas ito ng cortisol. Naglalabas ito ng adrenaline. Ginigising ka nito. Bigla sa 2 o 3 AM, bumubukas ang iyong mga mata. Maaaring bahagyang alerto ang iyong puso. Maaaring hindi ka man lang makaramdam ng gutom, pero sa loob, inaayos ng iyong katawan ang iyong glucose levels. Isa ito sa mga nakatagong dahilan kung bakit maraming taong lampas 60 ang nagigising sa kalagitnaan ng gabi. Ngayon, pag-usapan naman natin ang kabaligtarang pagkakamali, ang matulog ng sobrang gutom. Kung laktawan mo ang hapunan o masyadong kaunti ang kain mo, maaari ring mahirapan ang iyong katawan na panatilihing stable ang blood sugar magdamag. Ang layunin ay balanse. Hindi mabigat. Hindi nagugutom. Hindi matamis. Hindi sobrang processed. Ang magaan at balanseng hapunan ay sumusuporta sa matatag na tulog. Ano ang itsura nito? Lean protein tulad ng isda, manok o legumes. Mga gulay na mayaman sa fiber. Maliit na bahagi ng whole grains. Healthy fats sa tamang dami. At mahalaga ang timing. Subukang tapusin ang hapunan ng hindi bababa sa 2-3 oras bago matulog. Nagbibigay ito ng oras sa iyong digestive system na humina ang trabaho bago ka humiga ng patad. Dahil narito ang isa pang issue, ang digestion ay nangangailangan ng enerhiya. Kung abala pa ang iyong tiyan habang sinusubukan mong matulog, hindi ganap na lumilipat ang iyong katawan sa repair mode. Ang acid reflux, kabag, o discomfort ay maaaring tahimik na magputol-putol sa iyong tulog nang hindi mo namamalayan. Ngayon pag-usapan natin ang mga maaaring makatulong bago matulog. May ilang nutrients na talagang sumusuporta sa pagre-relax. Ang magnesium ay tumutulong pakalmahin ang nervous system. Ang tryptophan ay sumusuporta sa produksyon ng melatonin. Ang complex carbohydrates sa maliit na dami ay makakatulong sa produksyon ng serotonin. Isang maliit na saging. Isang dakot ng almonds. Mainit na gatas. Isang maliit na mangkok ng oatmeal. Saan ang chamomile? Simple. Hindi sobra. Pero narito ang mahalagang salita, maliit.
Hindi tayo gumagawa ng pangalawang hapunan. Dahan-dahan lamang nating sinusuportahan ang proseso ng pagtulog. Iwasan din ang caffeine pagkatapos ng dalawayan. Habang tayo ay tumatanda, mas tumatagal ang caffeine sa daloy ng dugo. Ang hindi nakaapekto sa iyo noong 40 ka ay maaaring makaapekto ng malaki sa iyo sa 65. Ang kape mo sa hapon ay maaaring aktibo pa sa iyong sistema pagdating ng hating gabi. Maging tapat ka sa sarili mo. Kumakain ka ba ng hapunan ng huli? Mahilig ka ba sa matatamis sa gabi? Umiinom ka ba ng kape sa hapon? Kung nakikita mo ang sarili mo rito, ay type ang via sa mga komento. Walang paghusga rito, kamalayan lamang. Dahil kapag naunawaan mong ang paggising mo sa gabi ay maaaring hindi random, kundi konektado sa blood sugar at digestion, nababawi mo ang kapangyarihan. Ang tulog ay hindi lang tungkol sa pagpikit ng mga mata. Ito ay tungkol sa pagpapatatag ng iyong mga panloob na sistema bago ka humiga. Gusto ng iyong katawan ang balanse. Gusto ng iyong utak ang seguridad. Gusto ng iyong mga hormone ang ritmo. At kung ano ang inilalagay mo sa iyong plato sa gabi ay maaaring sumuporta sa ritmong iyon o sirain ito. Ngayong gabi, piliin ang suporta. Ang iyong sarili sa 3 ay magpapasalamat sa iyo. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na simple, ngunit napakalakas ang epekto, na karamihan sa mga taong lampas 60 ay tuluyang binabaliwala. Isang pre-sleep ritual na tumatagal lamang ng 5 minuto, ngunit kayang baguhin ang iyong mga gabi. Narito ang katotohanan, kailangan ng iyong katawan at utak ng mga signal. Mga signal na ligtas ka, mga signal na oras na para magpahinga. Matapos ang mga dekada ng stress, responsibilidad, at tuloy-tuloy na stimulation, hindi basta-basta magfa-flip ng switch ang iyong nervous system para makatulog. Kailangan nito ng gabay. Dito pumapasok ang 5 minutong breathing at gratitude ritual. Umupo sa gilid ng iyong kama. Nakalapat ang mga paa sa sahig. Tuwid ang likod ngunit relax. Ipikit ang iyong mga mata. At huminga. Mabagal. Sinasadya. Huminga papasok sa loob ng 4 na segundo. Pigilan sa loob ng 4 na segundo. Huminga palabas sa loob ng 6 na segundo. Gawin ito sa loob lamang ng ilang minuto. Sinasabi mo sa iyong nervous system na ligtas ka, na kalmado ka, na tapos na ang araw. Ang cortisol, ang iyong stress hormone, ay nagsisimulang bumaba. Bumagal ang tibok ng iyong puso. Pinakakawalan ng iyong mga kalamnan ang tensyon na naipon sa loob ng maraming oras. Ngayon, magdagdag ng mental na pagbabago. Isipin ang 3 bagay na ipinagpapasalamat mo ngayon. Maaari itong maging simple, isang ngiti mula sa mahal sa buhay, isang mainit na pagkain, isang maliit na tagumpay. Hindi mo kailangang pag-isipan ng malalim. Kilalanin lamang ang mga ito. Narito kung bakit ito gumagana. Ipinapakita ng pananaliksik mula sa American Academy of Sleep Medicine na ang mindfulness, pasasalamat, at kontroladong paghinga ay nag-activate ng parasympathetic nervous system, ang bahaging responsable sa pahinga at pag-aayos. Literal na nagsisimulang gumawa ang iyong katawan ng mga kemikal na nagsisenyas ng pagtulog. At narito ang kagandahan nito, gumagana ito kahit mabilis ang takbo ng iyong isip. Kahit 10 oras 30 minuto o 11 oras na ang nasa orasan, maibabalik ng ritual na ito ang iyong sistema sa balanse. Pero kailangan mo itong gawin ng tuloy-tuloy. Hindi sapat ang isang gabi. Mas mabuti ang 2 gabi. Ngunit sa loob ng 1 linggo, may mapapansin kang kahanga-hanga, mas madali kang makakatulog, mas bababa ang paggising sa 2 at ang tulog na makukuha mo ay mas magiging malalim. Hindi ito trick. Hindi ito magic. Ito ay ang iyong katawan na tumutugon sa mga signal na nauunawaan nito, mga signal na matagal nitong hindi naririnig dahil sa artificial na ilaw, stress, at hindi magandang gawi sa pagtulog. May ilang tao ang nakakaramdam ng hiya sa simula. Upo at hihinga lang. Talaga? Talaga. Walang pakialam ang iyong katawan sa pagdududa. Ang mahalaga rito ay ang balanse ng kemikal.
ang ritmo, ang signal ng kaligtasan na ipinapadala mo. At narito ang mas malalim na antas, ang pasasalamat. Inililipat nito ang iyong utak mula sa survival mode, pag-aalala sa susunod na mangyayari, sa mga pagkakamali, o sa maaaring mangyari, patungo sa estado ng kaligtasan at kasiyahan. Hindi na nakakaramdam ng banta ang iyong isip. Makakapag-relax ang iyong katawan. Kaya ngayong gabi, gusto kong subukan mo ito. 5 minuto. Iyon lang. Umupo. Huminga. Damhin ang paglambot ng iyong katawan. Isipin ang 3 bagay na nagpagaan, nagbigay kahulugan, o nagpasaya sa iyong araw. Kung susubukan mo ito ngayong gabi, ay type ang I will verify sa mga komento. Maging tapat ka sa sarili mo. Ang iyong sarili sa hinaharap, ang nakahiga sa kama sa 2 ay magpapasalamat sa iyo. Tandaan, pagkatapos ng 60, ang tulog ay hindi tungkol sa pagpipilit sa sarili na mawalan ng malay. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa iyong katawan ng banayad na gabay na kailangan nito. Ito ay tungkol sa paglikha ng ligtas at kalmadong kapaligiran sa loob mo, anuman ang nangyayari sa labas. Ang 5 minutong ritual na ito ang iyong signal. Nakikinig ang iyong katawan. Nakikinig ang iyong isip. At sa wakas, nakikinig na rin ang iyong tulog. Ngayong gabi, bigyan mo ito ng puwang. Nakasalalay dito ang iyong pahinga. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na lubos na minamaliit ng maraming taong lampas 60, ang papel ng iyong mga binti at sirkulasyon sa iyong tulog. Karamihan ay iniisip na ang problema sa pagtulog ay tungkol lamang sa utak o mga hormone, ngunit ang iyong katawan, ang buong katawan mo, ay kailangang makipagtulungan upang makatulog at manatiling tulog. At madalas, hindi ito nangyayari. Habang tayo ay tumatanda, natural na bumabagal ang daloy ng dugo. Maaaring bahagyang tumigas ang mga ugat at arterya. Ang mga kalamnan sa iyong mga binti ay maaaring hindi na kasing epektibo sa pagbomba ng dugo. Para sa maraming nakatatanda, nagdudulot ito ng mga banayad na problema, restless legs, pamamanhid, tusok-tusok na pakiramdam, pulikat, o kahit malamig na pakiramdam sa paa. Maaaring hindi mo ito iniisip na seryoso, pero mas nakakaabala ito sa tulog kaysa sa inaakala ng karamihan. Narito ang nangyayari, kapag mahina ang sirkulasyon, nagpapadala ang iyong mga binti ng signal sa iyong nervous system na may mali. Tumutugon ang iyong utak sa pamamagitan ng pagiging alerto. Hindi ganap na makapag-relax ang iyong katawan. Maaari kang magising ng paulit-ulit sa gabi nang hindi mo nauunawaan kung bakit. Minsan, nakakaramdam ka ng hindi komportableng pagnanais na igalaw ang iyong mga binti, isang fenomenon na tinatawag na restless leg syndrome, at ang tanging ginhawa ay ang paglipat o pag-unat. Ang magandang balita ay maaari kang kumilos, madali, banayad, at natural bago matulog. Magsimula sa pag-angat ng iyong mga binti sa loob ng 5 minuto. Humiga, maglagay ng unan sa ilalim ng iyong mga binti, at hayaan ang gravity na tulungan ang dugo na bumalik sa iyong puso. Ang simpleng hakbang na ito ay nagpapabawas ng pressure sa iyong mga ugat at maaaring magpababa ng discomfort sa gabi. Sunod, gawin ang banayad na pag-ikot ng bukong-bukong. I-rotate ang bawat paa ng mabagal sa magkabilang direksyon. Pinapasigla nito ang sirkulasyon, ina-activate ang mga kalamnan, at nagsisenyas sa iyong katawan na ligtas ng mag-relax. Magdagdag ng ilang magaan na stretching, hamstring stretches, calf stretches, o seated forward bends. Hindi layunin ang matinding ehersisyo, ang layunin ay banayad na paggalaw na nagpapabuti ng daloy ng dugo at nagpapababa ng tensyon. Bigyang pansin ang iyong mga paa. Ang malamig na paa ay maaaring magpahuli ng pagtulog. Ang init ay nagsisenyas ng ginhawa at kahandaan. Isaalang-alang ang pagsusuot ng malambot na medyas o paggamit ng warm compress sa iyong mga binti o paa. Ang kombinasyon ng init at mas maayos na sirkulasyon ay nagsisenyas sa iyong nervous system na tapos na ang araw at maaari nang pumasok sa pahinga ang iyong katawan. Narito ang mas malalim na katotohanan, ang tulog ay sistemiko.
Hindi ganap na makakapagpahinga ang iyong utak kung pakiramdam ng iyong katawan ay hindi ito ligtas o may tensyon. Ang mahinang sirkulasyon sa iyong mga binti ay nagpapadala ng banayad na, panganib, na signal sa iyong utak, kahit hindi mo ito namamalayan. Kaya may mga taong gising sa 2 AM, paikot-ikot sa kama, iniisip na ang isip nila ang problema, pero sa totoo lang, ang katawan nila ang nagpapadala ng signal na gumagambala sa tulog. Kung nagising ka na may pamamanhid, restless legs, o pulikat, sinusubukan ng iyong katawan na sabihin na kailangan nito ng atensyon. At ang simpleng hakbang bago matulog ay maaaring malaki ang maitulong upang mabawasan ang mga abalang ito. Gawin itong bahagi ng iyong gabi-gabing routine. Iangat, i-rotate, mag-stretch. Damhin ang pagdaloy ng dugo. Damhin ang pagbitaw ng tensyon ng iyong mga kalamnan. Bigyan ng pahintulot ang iyong mga binti na magpahinga. Dahil pagkatapos ng 6, ang tulog ay hindi lamang tungkol sa tahimik na kwarto o madilim na ilaw. Ito ay tungkol sa pag-aayon ng bawat bahagi ng iyong katawan sa pahinga, mula ulo hanggang paa. Kapag inalagaan ang iyong mga binti, nagre-relax ang iyong nervous system. Nagre-relax ang iyong utak. At sa wakas, nagiging posible ang malalim at tuloy-tuloy na tulog. Ngayong gabi, bago ka humiga, maglaan ng 5 minuto para sa iyong mga binti. Damhin ang kaibahan. Makikilala ng iyong katawan ang pag-aalaga. Magpapasalamat ang iyong nervous system. At ang iyong tulog ay sa wakas magiging buo. Ngayon, pag-usapan natin ang isa sa pinakakaraniwan at pinakanakakainis na dahilan kung bakit nagigising sa gabi ang maraming taong lampas 60, madalas na pag-ihi. Maraming nakatatanda ang nakakaranas nito at minsan ay parang sumpa. Hihiga ka para matulog, pipikit ang iyong mga mata, at makalipas ang 1 o 2 oras, magsisenyas ang iyong pantog, panahon na para bumangon. Minsan 1 beses. Minsan 2. Minsan higit pa. At sa bawat pagkakataon, nahihirapan ang iyong katawan na bumalik sa malalim at nakapagpapanumbalik na tulog. Narito ang biyolohiya sa likod nito. Pagkatapos ng 60, nagiging masensitibo ang iyong mga bato sa gabi. Patuloy silang nagsasala ng dugo ng mas aktibo kahit ikaw ay nakahiga, kaya patuloy ang paggawa ng ihi. Kasabay nito, maaaring lumiit ang kapasidad ng iyong pantog o mas madaling kumontra ang mga kalamnan nito. Idagdag pa ang mga pagbabagong dulot ng edad sa mga hormone, lalo na ang antidiuretic hormone na kumokontrol sa produksyon ng ihi, at ang resulta ay mas madalas na pag-ihi sa gabi. Pero narito ang nagbibigay lakas na bahagi, may mga estratehiyang epektibo, simple, praktikal, at madalas hindi napapansin. Una, ang tamang timing ng pag-inom ng likido. Itigil ang pag-inom ng maraming tubig, tsaa, kape, o iba pang inumin ng hindi bababa sa 2 oras bago matulog. Binibigyan nito ng oras ang iyong mga bato na iproseso ang likido at binabawasan ang dami na kailangang hawakan ng iyong pantog habang ikaw ay natutulog. Ikalawa ay double empty ang iyong pantog. Maaaring kakaiba itong pakinggan, pero subukang umihi ng 2 beses bago matulog, 1 beses kapag pumunta ka sa banyo, at pagkatapos ay muli pagkalipas ng maikling pahinga, mga 30 segundo hanggang 1 minuto. Nakakatulong ito upang matiyak na ganap na walang laman ang iyong pantog, na binabawasan ang posibilidad na magising ka agad matapos humiga. Ikatlo, limitahan ang mga bladder irritants sa gabi. Ang caffeine, alak, at mga inuming maasim o may carbonation ay maaaring magpasimula ng pagkontra ng pantog. Kahit hindi ka nito agad gisingin, maaari nitong tahimik na dagdagan ang iyong pagnanais na umihi sa gabi. Ika-4, bigyang pansin ang iyong kapaligiran sa pagtulog. Ang pagbangon sa dilim, paglakad sa madulas na sahig o may mga sagabal, at maliwanag na ilaw ay maaaring magpasigla ng pagiging alerto na nagpapahirap bumalik sa tulog. Kung maaari, maglagay ng malambot na night light sa daan papuntang banyo. Panatilihing mabagal at banayad ang iyong mga galaw. Kailangang maramdaman ng iyong nervous system na ligtas ito upang makabalik sa tulog. Ika-5, isaalang-alang ang banayad na pelvic o bladder exercises sa araw.
Ang pagpapalakas ng mga kalamnan na ito ay sumusuporta sa kontrol ng pantog sa gabi at binabawasan ang biglaang pagnanais na umihi. Ngayon, narito ang emosyonal na bahagi. Ang pag-ihi sa gabi ay hindi lamang abala. Ito ay nakagagambala. Pinuputol nito ang iyong pahinga. Naapektuhan nito ang iyong enerhiya, ang iyong mood, ang iyong memorya, at maging ang iyong pakiramdam ng pagiging independent. Sa bawat paggising, nahihila ang iyong katawan at utak palabas ng nakapagpapanumbalik na tulog. Sa paglipas ng mga linggo at buwan, naiipon ito. Maaari kang makaramdam ng pagkapagod kahit 8 oras kang nasa kama. Pero huwag mawala ng pag-asa. Hindi tulad ng ilang problemang dulot ng edad, ito ay kayang pamahalaan. Sa maliliit ngunit tuloy-tuloy na pagbabago sa timing, gawi, at kapaligiran, maaari mong mabawasan ng malaki ang paggising sa gabi. Maaari mong mabawi ang pakiramdam ng kontrol. Maaari mong maibalik ang tuloy-tuloy na tulog. Isipin mong humiga ngayong gabi at manatili sa kama hanggang umaga nang hindi nabibigla ng iyong pantog. Isipin mong gumising na presko imbes na inis. Hindi iyon panaginip, posible yon. Ang sikreto ay paghahanda. Pag-unawa kung paano gumagana ang iyong katawan at pag-aayon ng iyong mga kilos sa kaalamang iyon. 2 oras na walang likido. Isang double emptying. Pag-iwas sa irritants. Banayad na paghahanda. Maliliit na pagbabago pero malakas ang epekto. Ngayong gabi, mangako kang susubukan ang kahit isa man lamang sa mga estratehiyang ito. Bigyan ng iyong pantog ng pagkakataong magpahinga kasama ng iba pang bahagi ng iyong katawan. Dahil ang tuloy-tuloy na tulog pagkatapos ng 60 ay hindi imposible, abot kamay mo ito kung igagalang mo ang ritmo ng iyong katawan at bibigyan ito ng suportang kailangan nito. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na halos hindi napapansin ng karamihan, ngunit tahimik na sumisira sa tulog pagkatapos ng 60, ang cortisol, ang iyong stress hormone. Ang cortisol ay dapat may natural na ritmo. Dapat itong unti-unting tumataas sa umaga upang gisingin ka. Dapat itong bumaba sa gabi upang payagan ang iyong katawan na mag-relax at ang iyong isip na kumalma. Ngunit para sa maraming taong lampas 60, nagugulo ang ritmong ito. Maaaring masyadong maagang tumaas ang cortisol o manatiling mataas sa gabi na pinananatiling alerto ang nervous system. Ano ang sanhi nito? Stress. Modernong pamumuhay. Mga isipin na ayaw tumigil. Mga alalahanin tungkol sa kalusugan, pamilya, pananalapi, o kinabukasan. Mga argumento na nananatili sa isip kahit tapos na. Kahit ang simpleng panonood ng balita ay maaaring magdulot ng banayad na pagtaas ng cortisol. Nakakaramdam ng banta ang iyong utak, bahagyang bumibilis ang tibok ng puso, tumitigas ang mga kalamnan, at bigla gising ang iyong katawan, kahit iniisip ng iyong isipan na dapat ay natutulog ka na. Narito ang problema, kapag mataas ang cortisol, napipigilan ang melatonin, ang iyong sleep hormone. Para bang sinasabihan ang iyong katawan, hindi ligtas. Manatiling alerto. At gaano ka man kapagod, nagiging mahirap ang makatulog, at halos imposible ang manatiling tulog. Kaya paano mo makokontrol ito? Una, protektahan ang mga huling oras bago matulog. Inirerekomenda ng mga eksperto na iwasan ang anumang aktibidad na nagpapataas ng stress pagkatapos ng 7 o 8 iyan. Kabilang dito ang nakakagambalang balita, tensyonadong pag-uusap, at kahit mga gawain na nakakapagod sa isip. Kailangan ng iyong utak ang pahinga, hindi stimulation. Sunod, magpasok ng mga kalmadong signal. Banayad na musika. Meditasyon. Panalangin. Pagbabasa ng positibo o neutral na material. Ang mga aktibidad na ito ay nagsasabi sa iyong nervous system na ligtas ng mag-relax. Kapag nararamdaman ng katawan ang kaligtasan, natural na bumababa ang cortisol at tumataas ang melatonin. Ang mga breathing exercise ay isa ring makapangyarihang kasangkapan. Mabagal at sinasadyang paghinga, tulad ng paglanghap sa loob ng 4 na segundo, pagpigil sa loob ng 4,
at pagbuga sa loob ng anim ay nagsisenyas sa parasympathetic nervous system na oras na para magpahinga. Bumagal ang tibok ng puso. Lumalambot ang mga kalamnan. Kumakalma ang isip. Kahit maliliit na pagbabago sa kapaligiran ay nakakatulong. Pagpapadilim ng ilaw, pagpapahina ng tunog, at paglikha ng mapayapang silid-tulugan ay nagpapalakas ng pakiramdam ng kaligtasan at katahimikan. Umunlad ang iyong nervous system sa consistency. Gabi-gabi, nagsisimulang iugnay ng iyong utak ang mga signal na ito sa pahinga. Narito ang emosyonal na realidad, ang stress sa gabi ay hindi lamang abala. Ninakaw nito ang iyong enerhiya, ang iyong focus, at ang iyong kapayapaan ng isip. Maaari nitong iparamdam na para kang nabibigo sa pagpapahinga, kahit ginawa mo na ang lahat ng tama. Maaari kang iwan nitong frustrated, balisa, at tila tanggap na lamang ang isa na namang gabing walang tulog. Pero may pag-asa. Dahil tumutugon ang cortisol. Hindi ito permanente. Maaari mong sanayin muli ang iyong ritmong panggabi. Maaari mong pababain ang mga signal ng stress, bawasan ang paggising sa gabi, at payagan ang iyong katawan na pumasok sa malalim at nakapagpapanumbalik na tulog. Magsimula sa pag-obserba kung ano ang nagpapataas ng iyong stress sa gabi. Maging sinasadya sa pag-iwas o pagbawas nito. Gumamit ng mga kalmadong gawain ng tuloy-tuloy. Ituring na sagrado ang huling 60-70 minuto bago matulog. Protektahan ang iyong nervous system na parang isang marupok na kayamanan. Kapag ginawa mo ito, unti-unti mong mababawi ang kontrol. Tatahimik ang iyong isip. Magre-relax ang iyong katawan. Babalik ang malalim na tulog. Hindi na magmumukhang laban ang gabi. Tandaan, pagkatapos ng 60, ang tulog ay hindi lang tungkol sa paghiga sa kama. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng signal ng kaligtasan sa iyong katawan, pagpapababa ng cortisol, at pagbibigay ng pagkakataon sa melatonin na gawin ang trabaho nito. Habang mas kalmado ang iyong mga gabi, mas lalalim ang iyong tulog. Ngayong gabi, simulan ang practice na ito. Obserbahan ang iyong mga trigger ng stress. Magpasok ng mga kalmadong routine. Protektahan ang iyong katawan mula sa hindi kinakailangang pagiging alerto. Dahil ang tulog ay hindi lamang pahinga, ito ay pagpapanumbalik, pag-aayos, at pag-renew, at higit kailanman, karapat-dapat ka rito. Ngayon, maging totoo tayo tungkol sa isang bagay na halos hindi napapansin ng karamihan pagdating sa malalim at nakapagpapanumbalik na tulog pagkatapos ng 60, ang iyong silid-tulugan. Ang mismong lugar kung saan ka humihiga na umaasang makakapagpahinga ay maaaring tumulong sa iyo o tahimik na sirain ang bawat pagtatangka mong magkaroon ng tuloy-tuloy na tulog. Narito ang katotohanan, patuloy na binabasa ng iyong utak ang iyong kapaligiran. Kahit nakapikit ang iyong mga mata, ang banayad na signal tungkol sa liwanag, temperatura, ingay, at ginhawa ay nakakaimpluwensya kung paano kumikilos ang iyong nervous system. Pagkatapos ng 60, mas nagiging kritikal ang mga signal na ito dahil mas mahina na ang natural na ritmo ng iyong pagtulog. Ang maliit na abala na kayang ipagsawalang bahala ng mas bata ay maaaring tuluyang magputol-putol ng iyong tulog. Ang temperatura ay isa sa pinakanapapabayaan na salik. Inirerekomenda ng mga eksperto sa sleep medicine na panatilihin ang iyong silid-tulugan sa pagitan ng 18 at 20 degree ni 64, 68 degree. Ang mas malamig na temperatura ay tumutulong sa pagbaba ng core temperature ng iyong katawan, isang mahalagang hakbang para sa malalim na tulog. Kung masyadong mainit ang kwarto, nahihirapan ang iyong katawan na mag-relax. Kung masyadong malamig, tumitigas ang mga kalamnan at maaaring maapektuhan ang sirkulasyon, kaya maaari kang magising ng paulit-ulit. Ang liwanag ay isa ring tahimik na panggambala. Kahit maliit na liwanag mula sa street lamp, alarm clock, o screen ng telepono ay maaaring magpigil sa melatonin at linlangin ang iyong utak na isipin na araw pa rin. Kaya ang blackout curtains o makakapal na kurtina ay hindi luho, kailangan sila. Kailangan ng iyong katawan ang ganap na kadiliman upang makaramdam ng kaligtasan at kahandaan para sa malalim na tulog. Mahalaga rin ang ingay.
Hindi naman basta humihina ang iyong pandinig, sa halip, mas nagiging sensitibo ang iyong nervous system sa banayad na senyales ng posibleng panganib. Ang patak ng gripo, tahol ng aso sa malayo, o ugong ng appliances ay maaaring magdulot ng microarousals, maikling paggising na maaaring hindi mo maalala, ngunit nagnanakaw ng mga yugto ng nakapagpapanumbalik na tulog. Ang malambot na white noise o tahimik na electric fan ay maaaring makatulong upang takpan ang mga abalang ito at lumikha ng pare-parehong tunog sa kapaligiran. Ngayon, pag-usapan natin ang ginhawa at suporta. Ang iyong kutson, unan, at kumot ay hindi lamang tungkol sa pisikal na ginhawa. Nagpapadala sila ng signal sa iyong utak tungkol sa kaligtasan. Ang lumulubog na kutson o kulang sa suporta ay maaaring magdulot ng pananakit at discomfort na nagsisenya sa iyong nervous system na hindi ganap na nakapahinga ang katawan. Kapag hindi komportable ang iyong katawan, nananatiling bahagyang alerto ang iyong utak, naghihintay na kumilos ka. Ang dekalidad na bedding ay hindi luho, ito ay bahagi ng pagpapanumbalik. Dapat ding maging lugar na walang distraksyon ang iyong silid tulugan. Walang walang telepono sa tabi ng kama, walang mga gamit sa trabaho. Ang bawat bagay ay maaaring maging banayad na trigger upang manatiling alerto ang utak. Kung ang iyong kwarto ay iniugnay sa aktibidad, stress, o stimulation, maaaring hindi sinasadya ng iyong isip na labanan ang pagtulog. Sa halip, lumikha ng silid tulugan na bumubulong, ligtas ka. Maaari kang magpahinga. Tapos na ang araw. Narito ang emosyonal na bahagi, para sa maraming nakatatanda, ang sirang tulog ay parang personal na kabiguan. Nagigising ka ng 2 o 3 irritable, hilo, at balisa. Nakahiga ka roon, pakiramdam mo ay pinagtataksilan ka ng iyong katawan. Ngunit ang totoo, ang iyong kapaligiran ay patuloy na nakikipag-usap sa iyo, at minsan ang mensahe nito ay panganib. Manatiling alerto. Ang kapangyarihan ng silid tulugan ay kaya rin nitong iparating ang kabaligtarang mensahe. Kadiliman. Katahimikan. Preskong hangin. Komportableng suporta. Walang distraksyon. Kaligtasan. Kapayapaan. Bawat gabi, maaaring paalalahanan ng iyong kwarto ang iyong katawan, oras na para mag-ayos, magpagaling, at magpanumbalik. Kaya ngayong gabi, suriin mo ang iyong espasyo sa pagtulog. Gawin ang mga pagbabago na susuporta sa natural na ritmo ng iyong katawan. Padilimin ang kwarto. Ayusin ang temperatura. Alisin ang mga distraksyon. Magdagdag ng ginhawa at suportadong bedding. Bigyang pansin ang maliliit na ingay at humanap ng paraan upang mabawasan ang mga ito. Kapag nakaayon ang iyong silid tulugan sa pangangailangan ng iyong katawan, nagiging mas madali ang pagtulog. Mas mabilis kang makakatulog, mas tatagal ang iyong tulog, at mas presko kang magigising. Hindi lamang ito pahinga, ito ay pagpapanumbalik, pag-aayos ng memorya, balanse ng hormone, at pangkalahatang kalusugan. Pagkatapos ng 60, bawat maliit na salik ay mahalaga. Ang tamang kapaligiran ay nagpapalakas sa epekto ng lahat ng iba pang gawi sa pagtulog na natutunan mo, ang pre-bed ritual, pamamahala ng ilaw, breathing exercises, tamang pagkain, pag-aalaga sa mga binti, at pagkontrol sa stress. Ngayong gabi, gawing santuwaryo ang iyong silid tulugan. Hayaan itong magbigay ng signal ng kaligtasan sa iyong nervous system, kapayapaan sa iyong isip, at ginhawa sa iyong katawan. Kapag iginalang mo ang espasyong ito, igagalang ka rin ng iyong tulog. Ang tulog ay hindi luho. Ito ang pinakamahalagang proseso ng pag-aayos ng iyong katawan. At ang iyong silid tulugan ang pundasyon nito. Alagaan mo ito at ang iba ay susunod. Ngayon, pagsama-samahin natin ang lahat, ang mga bahaging natutunan mo sa nakaraang 9 na kabanata, sa isang kumpleto at praktikal na night routine na makakatulong sa iyong makatulog ng tuloy-tuloy pagkatapos ng 60. Ito ang blueprint para sa tunay at hindi putol-putol na tulog, simple, madaling sundan, at suportado ng siyensya. Magsimula sa iyong kapaligiran. Padilimin ang mga ilaw ng hindi bababa sa 1 oras bago matulog. Lumipat sa warm at malambot na ilaw.
Alisin o takpan ang anumang matinding liwanag. Kailangan ng iyong utak ang kadiliman upang matrigger ang produksyon ng melatonin, kaya ang hakbang na ito ang nagtatakda ng pundasyon para sa tulog. Sunod, isipin ang iyong kinakain at iniinom. Tapusin ang hapunan ng hindi bababa sa 2 hanggang 3 oras bago matulog. Panatilihin itong magaan at balance, lean proteins, mga gulay na mayaman sa fiber, maliit na bahagi ng whole grains, at healthy fats. Iwasan ang asukal, mabibigat na pagkain, caffeine, at alak sa huling bahagi ng araw. Kung umiinom ka ng likido ng huli, itigil ito ng hindi bababa sa 2 oras bago humiga. Binibigyan nito ng oras ang iyong mga bato at pantog na kumalma, upang maiwasan ang nakakainis na paggising sa gabi. Ngayon, alagaan ang iyong katawan. Iangat ang iyong mga binti sa loob ng ilang minuto. I-rotate ang iyong mga bukong-bukong at mag-stretch ng banayad upang mapabuti ang sirkulasyon at mabawasan ang pagka-restless. Ang maiinit na paa ay senyales sa iyong nervous system na ligtas ng mag-relax. Bigyang pansin ang iyong mga kalamnan at kasukasuan, ang tensyon, kahit saan sa katawan ay maaaring pumigil sa malalim na tulog. Pagkatapos, gawin ang iyong pre-sleep ritual. Umupo sa gilid ng kama. Ipikit ang iyong mga mata. Huminga ng mabagal at sinasadya, huminga papasok ng 4 na segundo, pigilin ng 4 na segundo, at ilabas ng 6 na segundo. Ulitin ito sa loob ng ilang minuto. Habang humihinga, isipin ang 3 bagay na ipinagpapasalamat mo ngayon. Ang simpleng practice na ito ay nagpapababa ng cortisol, nagpapakalma ng isip, at nagsisenyas ng kaligtasan sa iyong nervous system. Ihanda ang iyong silid tulugan para sa tuloy-tuloy na tulog. Itakda ang temperatura sa pagitan ng 18 at 20 degree ni alisin ang mga distraksyon, walang walang telepono, walang mga gamit sa trabaho. Siguraduhin komportable at suportado ka ng iyong kutson at unan. Gumamit ng blackout curtains at malambot na nightlight kung kinakailangan. Mahalaga rin ang kontrol sa ingay, isaalang-alang ang white noise machine o tahimik na electric fan kung hindi pare-pareho ang tunog sa paligid. Sa huli, protektahan ang iyong mental na espasyo. Iwasan ang balita, stress na pag-uusap o mabibigat na pag-isip bago matulog. Bigyan ang iyong isip ng pagkakataong lumipat mula sa pagiging alerto tungo sa pagiging kalmado. Hindi lamang ito routine, ito ay pagsasanay sa iyong nervous system upang makilala na tapos na ang araw at ligtas ng magpahinga. Ang consistency ang pinakamahalaga. Sundin ang routine na ito gabi-gabi ng hindi bababa sa 2 linggo. Magsisimulang makilala ng iyong katawan ang mga signal na ito. Mas mabilis kang makakatulog, mas lalalim ang iyong tulog, at mas bababa ang paggising sa gabi. Ang maliliit na pagbabago na inuulit gabi-gabi ay nagdudulot ng malaking epekto sa kalidad ng iyong tulog, enerhiya, mood, at pangkalahatang kalusugan. At tandaan, ang tulog ay hindi pasibong estado. Pagkatapos ng 60, ito ay maingat na iniayos na proseso. Bawat gawi, bawat salik sa kapaligiran, bawat hakbang ng paghahanda ay mahalaga. Kapag iniaayon mo ang iyong mga kilos sa biolohiya ng iyong katawan, mababawi mo ang nakapagpapanumbalik na tulog na tila nawala sa pagtanda. Ngayong gabi, mangako sa routine na ito. Sundin ito ng sinasadya. Obserbahan ang pagbabago sa iyong tulog at enerhiya tuwing umaga. Karapat-dapat ka sa mga gabing nagpapalakas sa iyo, hindi sa mga gabing pinuputol-putol ka. Kung handa ka ng bawiin ang iyong tulog, ay type ang I'm ready sa mga komento. At habang nandoon ka, ipaalam sa amin kung saan ka nanonood, gusto kong makita kung gaano kalayo ang naaabot ng mensaheng ito. Bigyan ng thumbs up ang video na ito kung nakatulong ito sa iyo, at mag-subscribe sa Gintong Sustansya para sa mas marami pang praktikal at suportado ng siyensyang payo na tutulong sa iyo na mamuhay ng mas maayos, matulog ng mas mabuti, at maging mas malakas araw-araw.